Sabi ng mother ko, ang kasal ay hindi dapat civil lang. Ang kasal ay blessing kaya dapat sa simbahan ginagawa. Pero sabi ng partner ko, ituloy na raw namin kasi kami naman daw yung ikakasal. Actually, hindi ko pangarap ang kasal. Signed na ba to? I am 30 at 34 naman yung ka-live-in ko. Maalaga, mapagmahal, walang bisyo at hindi rin mabarkada. May trabaho naman siya na minimum wage. Ako naman na may trabaho rin at sabihin na natin na mas lamang sa kanya. 11 years na kami magkarelasyon at merong isang anak. Nag-propose siya sa akin nito lang at we decided to get married na kasi matagal na rin naman kaming nagsasama. Unang plano namin ay saka na lang kami magpapakasal kapag nag-resign siya sa trabaho. Dahil may nakukuha siyang pera doon na sapat na siguro sa kasal na gusto namin. Ang kaso parang nanghihinayang siyang mag-resign dahil maraming benefits siyang nakukuha doon. Na which is, naiintindihan ko rin naman kasi kami rin naman yung nakikinabang doon. Pangalawang plano ay nakakita kami online na civil wedding. Sobrang baba lang na nasa 5K lang at may venue pa. Na which is, pabor naman sa amin kasi wala naman ang mga parents namin sa Pinas. At hindi naman makakadalo. Na ang tanging iniisip lang namin ay ang makasal kami. Ayaw ko rin naman na gumastos ng malaki sa kasal dahil ang pera ko ay ini-invest ko talaga. Ayaw ko naman na gumastos ng malaki sa kasal. Na kasi ayaw din naman ng ka-live-in ko na humingi sa parents niya ng perang pampakasal. In short, hindi kami sanay na umaasa sa magulang at mag-abala lalo na sa usaping pera. Fast forward ay sinabihan ko yung parents ko na magpapakasal na kami next month. And sadly, ang reaction ng mother ko ay negative. Na kung ganoong kasal naman daw ang gusto ko, wag na lang daw kaming magpakasal. Ang sabi pa ng mother ko na dapat sa simbahan ang kasal at hindi sa civil lang. Na kung wala daw kaming budget ay saka na lang daw kami magpakasal. Na makakauwi naman daw siya next year sa probinsya at doon na lang daw kami magpakasal kung namamahalan kami dito sa Manila. Dag niya pa na ang kasal ay blessing na dapat sa simbahan ginagawa. Na mahilig kasi ang mother ko sa magarbong handaan. Tinanong ko yung ka-live-in ko kung sinabi na ba niya sa parents niya na dahil nga biglaan lang yung desisyon namin. Sabi niya sa akin ay nasabihan na raw niya at okay lang naman daw sa parents niya. At ang sabi na pwede naman daw talaga yung gusto naming kasal. Ang parents niya kasi ay more investment at simple lang. Nag-usap kami ng ka-live-in ko kung itutuloy ba namin. Sabi niya ituloy na lang daw namin kasi kami naman daw yung ikakasal at magsasama at kami rin naman daw yung gagastos. Wala akong masamang narinig sa mother ko nung nabundis at nagsama kami ng ka-live-in ko. Pero sa usaping kasal na sinabi ko sa kanya, ramdam ko yung inis at galit niya. At kung hindi naman namin to itutuloy ay mawawala na yata ng ganang alokin ako ng ka-live-in ko ng kasal. Na dahil nga sa sitwasyon namin ngayon. At sigurado ako na ito yung sasabihin niya kung sakaling mag-usap kami. Di ko kayang ibigay ang kasal na gusto ng pamilya mo. Na actually hindi ko naman talaga pangarap ang kasal. Ang mahalagay masaya kami at nagmamahalan. Na ang sa akin lang basta hindi ako kabet. Na kaya lang naman ako magpapakasal ay for legal purposes. Nagdadalawang isip lang talaga ako magpakasal kaya humihingi ako ng sign. Sign na kaya itong reaksyon ng mother ko. Nakapagpadipin na kami dun sa 5K at nasabihan na rin namin ng mga future ninong at ninang at may wedding ring na rin kami. Anong gagawin ko, Mami Len? Itutuloy ko pa ba yung kasal namin kahit na magtatampo or magagalit yung mother ko? Letter sender, Demi. Talaga ba na 11 years in a relationship at may isang anak nanghihingi ka pa talaga ng sign? Sasabihin mo pa na hindi mo pangarap maikasal kaya pinagdadalawang isip mo. Pero gusto mong maging legal. How come na yung mindset mo sobrang gulo? Na nauna na yung binhe, nag-iinarte pa yung mother mo, nag-iinarte pa kayo ng ina mo. Na kung hindi ka pala sure at pahingi-hingi ka pa ng sign, edi wag mo. Paka-unfair naman na nag-e-effort magplano yung ka-live-in mo tapos ikaw nagdadalawang isip mag-I do. Wag na, kasi lumabas na sa bibig mong nagdadalawang isip ka eh. So sign na yan na hindi mo deserve ang partner mo at hindi ka legal wife material. Kasi namamanduhan ka pa ng ina mo, pumapayag kang panghimasukan ng desisyon nyo na mas valid yung nararamdaman ng ina mo sa partner mo. So wag mo nang ituloy na magiging sakit ka lang ng ulo ng ka-live-in mo kasi sa kwento mo walang problema sa ka-live-in mo at sa in-laws mo eh. So ikaw yung red flag.